Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid sa media. Magsisimula na tayo at kapiling natin bilang ating panauhin pandangal dito sa ating kapihan sa Manila Hotel ay walang iba kung hindi ang General Manager ng Metro Manila Development Authority, ang dating pinuno ng Philippine National Police, retired General Nicolas Torre III. Si General Torre ay talagang hinog na naging general manager ng MMDA. Dinala niya dito ang kanyang expertise in military parlance, strategy and tactics sa pag-operate ng isang organization, at very critical lang MMDA sa pagde-deliver ng basic services sa mga mamamayan ng Metro Manila. Graduate na valedictorian sa elementary, salutatorian sa high school, kumuha ng electronics and communications engineering sa Mapua, and eventually nag-graduate sa Philippine National Police Academy in 1993. At kumuha pa rin ng ibang mataas na kurso, Masters in Business Administration at saka Public Safety in 2 universities. At kilalang-kilala na natin siya. Madalas natin napapanood sa television. Welcome to General Torre III. Maraming salamat, Senator Joey Lina, sir. Maraming salamat for having me again here in your show. Ang pag-uusapan natin, diretsahan na, ay tungkol sa sabihin na natin, magkakambal na functions ng Metro Manila Development Authority. One is flood control and sewerage management, at yung pangalawa ay yung solid waste disposal and management. Yes, Magkakambal itong yes, dalawang functions ng MMDA. Yes, sir. At ang general manager, ang talagang executive officer ng MMDA, ang Metropolitan Manila Council, and chaired by Don Artes. Don Artes. Ang nagpapatupad ng mga polisiya na yan ay ang general manager. Yes, sir. So kayo ang pinaka-executive officer ng MMDA. Nagsisimula na ang tag-ulan, at alam naman natin sa buong taon halos nauubos yung alphabet, Yes, sir. sa pinapangalan sa mga bagyo. Yes, sir. Nakahanda na ba ang MMDA bilang pangunahing ahensya na talagang mag-aasikaso ng sisigurado na hindi tayo babahain sa panahon ng tag-ulan? Ano ang mga ginagawang paghahanda ng MMDA para sa ganon ay maiwasan nga natin ang pagbaha na nagdudulot ng 1, suspension of classes, 2, suspension of work, 3, disease, Yes, dala-dala yung sakit, kapag ang baha ay malaki at saka nananatili. Ano ang ginagawa ng MMDA na ngayon bilang paghahanda? Yung paghahanda, sir, natin sa rainy season na to, nagsimula, sir, months back pa. Okay, sir. Pero based on the first rains, talagang marami pa kaming gagawin pa, sir, na mga adjustments. Kasi based on the first rain, may mga binahauli ng mga lugar, sir. So, ang paghahanda namin... At hindi pa malakas yun, ha? Hindi pa malakas yun, sir. Mayroong ibang area na sa Metro Manila, Yes, sir. I think about a week, Yes, 10 sir. days ago or Yes, sir. a week ago. Yes, sir. So, ang una namin ginagawa, sir, siyempre, yung declogging ng mga estero, sinisigurado namin na ang mga estero natin ay wala kang basura. Kaya nga, sir, magpinsan talaga, sir, o magkakambal ang operations ng anti-flood at saka yung
Solid waste management, yes, So sir. basura at baha, Basura magkakapal at yan. baha. Yes, sir. Ilan ang mga estero natin or tributaries na masasabi dito sa Metro Manila at saan nanggagaling ang malaking portion ng tubig also? Is it from the Manila Bay or from Laguna Lake? Ang Manila Bay at saka Laguna Lake, sir, yun ang dumping ground ng tatlong river system natin. Tatlong river system natin, sir, yung Pamarisan, Pasig, Marikina, San Juan. Tapos yung sa Tulyahan and Tulyahan, Nabotas, Malabon system, sir. At saka itong sa baba, sir, yung Las Piñas, Zapote, and Parañaque, sir. And yung three river system na to, sir, merong mga 30 na smaller tributaries na nag-feed sa kanila, sir. Ang dalawa lang ang dulo niyan, sir. Laguna Bay at saka yung Manila Bay, sir. Malaki bang aspeto ng basura sa bilang sanhi ng baha? Napakalaki, sir. Kaya nga, sir, yung sabi natin yung sa unang tanong mo, sir, na preparations namin. Una talaga, sir, yung declogging ng waterways. Pangalawa, sir, desiltation ng itong mga major river system para lumaki ang kanilang carrying capacity. Tapos, sir, pangatlo dyan, yung mga pumping stations natin. Kasi dumating na tayo sa punto na ang water level natin, sir, mas mababa na kaysa sa sea level or sa lake level. Kaya hindi na kaagad makakalabas by gravity ang tubig, sir. Kaya kailangan i-pump natin. So, meron talaga kami mga pumping stations ngayon, sir. Tapos, syempre, kasama sa paghahanda natin, yung pag-preposition ng ating mga mitigating equipment if ever na may mangyaring baha, may mga pang-rescue na tayo if ever na mangyari yun, sir. Ang mamamayan ay may malaking papel din gagampanan upang sa ganon ay makatulong sila na hindi bumaha dito sa Metro Manila. Ano ang pwedeng gawin ng MMDA para sa ganon ay ang pagtatapon ng basura sa mga estero ay hindi na mangyari? Sa ngayon, sir, ilay ko pa ng predicate, sir. Ang ating nahahangong basura mula sa mga estero annually, sir, ay 7,000 tons. Ang galing naman, sir, sa pumping station Pakiulit natin, nyo po. 7,000 tonelada, sir. 7,000 tons Sir. of garbage. Of garbage ang nakukuha natin sa A mga year. waterways. Yes, sir. Yun, sir, sa mga ating estero clean-up. Tapos, another 5,000 tons na nakukuha natin, sir, na nakakarating talaga sa pumping station na bumabara, sir, kasi may mga garbage strike yan, sir, ng mga pumping station natin. So combined, mga 12,000 tons Yes, sir. a year. That's 1,000 tons per month, sir. 1,000 tons per month ang ating nakukuhang basura sa waterways and the pumping station combined. Kaya nakikita natin, sir, noong isang araw, yung Pasig River ferry system natin, sir, pinatigil muna natin dahil hindi makadaan ang ating mga barko, ang ating mga bangka na ginagamit sa ferry, yung mga ferry boats natin. Kasi ang isa, napasukan ng sako yung kanyang cooling system. Ang isa naman, sir, napunuputan ng lubid ang kanyang propeller. Galing lahat, sir, sa mga basura na ninanabigate pa ng ating mga tao dyan sa Pasig River. Okay, isa-isahin natin. Sa pumping station, 5,000 tons. Yes, sir. Annually, Annually. ang nakukuha ng MMDA. Yes, sir. Ano po ang ginagawa ninyong solusyon para sa ganon ay hindi makapasok sa mga pumping station itong basura sapagkat pagka nakapasok sa pumping station, yung mga kahoy o kung ano pa mga bagay, ay masisira ang pumping Yes, sir. station. So anong ginagawa natin proactively para yung mga makina o mga pumping stations ay talagang in tip-top shape ngayong tag-ulan at para sa ganon ang tubig ay mapump. Yes, At sir. anong ginagawa yung paghakot nyo ng basura na 5,000 tons na nakukuha nyo sa mga pumping stations. Ano-ano yung mga detailed action na ginagawa ng MMDA? Number one, sir, sa side namin, dahil andyan na yung basura, meron tayong nilalagay ng mga garbage trap. Itong mga garbage trap, sir, ito yung mga napipicturean ng ating mga netizens na talagang yung portion na yan ng ating ilog, sir, puno talaga ng basura yan. Kasi, sir, doon lahat na iipon ng basura galing sa upstream. Pangalawa, sir, ito na. Nagla-lunch kami ng Oplan Disiplina, Yes to Ayos. Kaya kahapon, sir, nandun tayo sa Pateros dahil isa sila sa mga model na talagang yung local government ay talagang nagtatrabaho para mabawasan, sir, yung
basura sa estero. Katatapos namin sa Malabon, na isa ring problematic area natin noon, na ngayon ay talagang nangunguna rin, sir, sa pag-reduce ng garbage volume sa mga estero natin. So, kailangan natin talaga, sir, ang disiplina ng ating mga mamayan, bumalik muna, huwag muna magtapon. At ngayon, sir, isinama na natin ang NCAP. This coming week, abangan nila, sir, sa aming page ng MMDA, na isi-share ko rin sa aking Facebook page. Yung mga nahuli namin, sir, na nagtatapon ng basura sa mga estero, huli ng ating camera. Pinupuntahan namin, sir, pinipicture na namin, ginawa ng notice of violation, at pinupuntahan sa bahay. Ano po ang parusa kapag nagtapon ng basura sa estero? Meron po bang regulation o ordinance o Yes, sir. whatever? Para sa ganun ay mabigyan ng parusa yung mga talipandas, mabigat na tapon ng basura Yes, sir. sa estero. Yun, they can have a choice. Pwede sila magbayad ng multa kasi may mga multa, sir, ranging from 500 to 3,000, sir. At sa subsequent offense, umaabot ng 5,000. So may nagbayad na, sir. Yun yung isa sa mga nagbayad na very memorable sa amin, yung nahuli namin nagtatapon ng sigarilyo habang naghihintay ng kanyang pasahero, sir, dahil kwan siya, sir, yung rider, sir, rider siya ng TBNS. And ang kanyang bahay, sir, is outside of Metro Manila pa. Pero dahil nakuha na sa plaka, etc., pinuntahan namin sa kanyang barangay, pinatawag sa barangay, at pinakita sa kanyang notice of violation, nagbayad siya ng multa. So masasabi natin, General, na itong ating mga pumping stations, Yes, sir. na-inspectionan na ninyo at nasisiguro na ninyo na aandar lahat itong mga pumping stations na ito. Generally, sir, under lahat. May mga under capacity lang dahil halimbawa ang bitas natin, may isa siyang pitak na sira. Ang ating Tapayan pumping station dahil nabangga ng isang napakalaking troso, sir. May pumasok na malaking troso, natanggal naman na ang troso. Ngayon ay under commissioning na uli dahil chinecheck lang, sir, kung hindi naka-apekto sa kanyang garbage rake yung pagbangga ng troso. Sa ngayon, sir, yung gaya ng iba pa, sir, yung sabi mo mga penalty doon sa ating NCAP, gusto kong emphasize sana yun, sir, balikan ko lang sandali, na may nakatingin. Kahit na wala yung ating mga tanod, wala ang ating mga marshals na nagbabantay ng mga illegal na nagtatapon sa mga estero, may nakatingin ng mga cameras natin. So may isa rin kaming isang ale, naglilinis sa harap ng kanyang bahay, sabay lagay sa dustpan, sabay tapon sa ilog, sa creek sa harap ng bahay niya. So yun, napuntahan din, pinapuntahan sa barangay, nilagyan ng notice of violation dahil medyo malaki ang kanyang offense. Nagbayad siya ng multa, may kasama pa, sir, na community service. Pinaglinis siya, sir, ng barangay doon sa kanilang public space, sir. Hindi ba pwede ang MMDA sa pakikipag-ugnayan sa mga local governments dito sa Metro Manila ay magtalaga na ng mga tinatawag na bantay estero? Meron, sir. May kanya-kanyang bantay estero, diba? Yes, sir. Sa mga estero dito Yes, sa sir. Metro Manila. Ang tawag namin, sir, Estero Warriors. Meron kami, sir. Meron kaming Estero Warriors na nagbabantay. Pero alam mo naman, sir, napakarami ng ating estero. Kaya aside sa may mga Estero Warriors na nagbabantay, andyan, sir, 24/7 nagbabantay ang ating mga kamera. Alright, so there is camera. Yes, sir. But yung camera is remedial yan. Yes, sir. Opo. May Opo. fine, Totoo. mayroong parusa. Totoo. Pero yung preventive, para Yes, sa ganun, ay pagka umulan, ay ang tubig ay tuloy ang dadaloy Yes, sa ating mga estero. Hindi ba pwedeng ang mga local government units na may jurisdiction sa iba't ibang estero ay talagang magtalaga ng sabi mo estero warriors or Yes, sir. bantay estero Yes, in a very systematic way, because 7,000 plus 5,000 at ano yung consequence yan? Baha, di ba? Baha, Sakit, suspension of classes, suspension of work. Baka ay sigurado mas malaki pang nawawala sa gobyerno at sa bawat pamilyang Pilipino sa Metro Manila pagka tumaas na ang tubig at bumaha na ang maraming lugar kaysa magbayad ka sa estero. Warriors. Opo, sir. Totoo yun. Kaya, sir, yun nga, yung Yes to Ayos namin, sir, yung disiplina campaign, kahapon ay nandun na kami sa Pateros. Andun ang mga barangay, sir. Andun ang mga taong bayan. Marami, sir, ang umattend. At pinakita namin sa kanila na
kailangan ito ay whole of the society, whole of the community approach. Hindi pwedeng gobyerno lang linis ng linis, ang tao tapon ng tapon. Walang mangyayari sa buhay natin, sir. Kailangan bawat isa ay gumawa ng kanyang parte. Kahit na ang parte niya, huwag lang magtapon ng basura sa ating mga estero. So kinakailangan pagtutulungan talaga ng pamahalaan, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, at saka ng taong bayan. Yes, sir. Yan ang dalawang solusyon. Dapat, Government, ensuring that the flood control system works, Yes, sir. and people are not throwing garbage into Yes, the esteros Yes, sir. or anywhere else. Kasi kahit naman hindi ka magtapon sa estero, nandun ka nagtapon ka ng basura sa kalsada, pagka umulan, iaano din yung mga basurang yan sa mga estero. Tama po yun. Marami na kayo nahuli, General, na nagtatapon ng basura. Yun na nga, sir. Meron kaming ipapublish na mga cases. Marami, sir, kasi ang aming yung affidavit of withdrawal of complaint. Dami, sir, dahil ang nangyayari, titikitan, hindi naniniwala na may epekto ang ticket, tapos bigla na lang iiyak-iyak sila na pag mag-abroad sila, meron pala silang warrant, or pag biglang matsambahan ng pulis na mag-review ng mga warrant, serve sa kanila, kung malasin silang ma-serve ng Biyernes, yun. Kaya marami, sir, kami nahuhuli. At sa ngayon, sir, kasama sa mga panghuhuli, hindi lang yung aktual na paninikit, kasama na, sir, yung NCAP, no contact apprehension policy, gamit ang ating mga AI camera. Kinakailangan may publish yan para Yes, sir. malaman ng taong bayan na hindi nagbibiro ang ating Metro Manila Development Authority at ang mga local governments, 17 local governments Yes, sir. here Opo. in Metro Manila. Yes, sir. Ngayon, itong Pasig River ba? Yun ang pinakamalaking waterway. Yes, sir. Yung bang sandbag na nakikreate sa mouth of Pasig River, na nagiging problema, pagka nagkaroon ng sandbag, ang ibig sabihin, maraming sand na Yes, sir. nabuo na, doon, nagiging hadlang para ang pagdaloy ng tubig ay tuloy-tuloy. Yes, Sigurado na ba na clear na rin ang mouth of Pasig River? Tuloy-tuloy, sir, ang ating desiltation yun, sir, together with the DPWH, at meron din tayong mga private companies na tumutulong, sir, para matanggal yung siltation na yan. Ngayon, yung water lilies, katakot-takot yan. Galing sa Laguna Lake, sa Pasig River, nag-grow yung mga water lilies. At yan ay isa sa mga problema ng MMDA sapagkat nakaklag ang mga waterways, ang daloy ng tubig ay bumabagal. Ano bang solusyon ng MMDA dito sa mga water lilies na ito? First and foremost, sir, kiniklear natin yan, tinatanggal sa waterways. Dati, sir, tinatambak lang para mabulok sa kung saan man, sir, ang tambakan. Sa ngayon, sir, ginagawa nating uling. So, in the next few weeks, asahan ng ating mga kababayan na meron tayong uling na produkto sa MMDA gawa sa water lily. So, gagamitin natin panggatong ang mga water lily na yan, sir. Mag-antay-antay lang sila ng konti. Nag-ooperate na ang ating water lily coal briquetting facility dyan, sir, sa ating pumping station sa Tapayan. Saan tinatapon yung 12,000 tons na yun na nakukolekta ng MMDA mula sa estero at saka doon sa mga malapit sa pumping stations? Just like the other garbage, sir, dinadala natin siya sa landfill natin dito sa Rizal, sir. Hindi ba iniisip ng MMDA na gawing waste to energy itong mga basurang ito plus the basura na hindi naman napupunta doon sa waterways natin? Yes, sir. Together with the DOE, meron na ngayon, sir, yan ang direction natin. Waste to energy ang ating disposal ngayon, sir. So, ang DOE, nagkaroon na ng mga publications regarding sa invitation sa mga private contractors and suppliers ng waste to energy system, sir. So, meron na, sir, yan. Ongoing ang ating procurement niyan. Okay. Iiwan na natin itong solid waste disposal and management at saka itong flood control Yes, sir. and sewerage management. No? Puntahan na natin, pero bago natin puntahan naman yung isa pang function ninyo, transport and traffic Yes, sir. management. No? Yes, sir. Bagamat hindi ito na-include sa ating
ating topic for this morning. Yes, sir. Alam kong meron tayong mga proyekto na ginagawa tungkol sa transport and traffic management. Yes, sir. Lalo-lalo na kapag nagkabanggaan sa kalsada, Yes, sir. ang vehicles na nakalinya, umaabot minsan ng 1 kilometro hanggang Yes, sir. 2 kilometro. Ano itong mga bagong pakulo or projects ng MMDA to further improve our traffic situation? Sir, sa ngayon, pinabibilis natin ang resolution ng mga ganyang extraordinary na mga bumabara sa kalsada, most especially yung mga minor na banggaan. Na normally, pag nagkabanggaan, ang tagal ng usapan sa gitna ng kalsada, nakaka-traffic. So, ang gusto natin dyan, sir, i-resolve natin yan sa loob ng 5 minuto. To do that, meron tayong 136 na hotline natin na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan. Tapos, ang service guarantee, we will answer you in 5 rings. Pagkatapos, after 5 rings, darating ang responde in 5 minutes. And then, after makarating ang ating responde, dapat in 5 minutes, mare-resolve na at maitabi na ang mga nagbanggaan. And to do that, during the time na nagta-travel, ang ating responde papunta sa area ng banggaan, ang ating command center, hinahanap na ang banggaan sa ating mga CCTV. At kung nakuhanan, sir, kuhanan na ng picture, i-splice na rin ang video nila para pagdating ng ating enforcer or ng ating investigador sa area, sasabihin lang sa mga parties concerned, meron akong picture, meron akong video, pwede na ako kayo mag-usap, regardless sa kung sino ang liable, magbayad, doon na kayo sa tabi. Sapat ba ang ating mga CCTV all over Metro Manila, especially on the major thoroughfares? Sa major thoroughfare, sir, ang MMDA ay may 450 cameras. Kulang ho yan, sir. Kaya kami ay nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para magkaroon kami ng access sa kanilang mga CCTVs, like the major cities na merong mga CCTV network. Aside from the thrust also ng MMDA na magdagdag pa ng mga cameras. So sa ngayon, to say it, may magagawa na tayo, sir. Hindi na natin kailangang hintayin pa yung makumpleto lahat bago ito paganahin. Pinapagana na natin, sir, habang kinukumpleto. Meron pa bang nahuhuli ang MMDA ng mga nangungutong na enforcer? Kasama ngayon yan, sir, sa ating mga programa. Kahapon actually nakapirma ako ng mga parang 2 na dinismiss namin na enforcer na nahuling ng ngotong. Okay. So, sa ngayon, pandagdag sa ating counterintelligence and internal affairs function, sa 136, pag ang isang kababayan natin hinuli ng MMDA, halimbawa sa isang MMDA area like EDSA, at hindi sila komportable, pwede silang magsabi, sir, tawag sa 136, sir, parang kinukutungan ako rito. At hindi tama yata ang ginagawa nitong tao nyo. Itututok namin ang camera sa kanila. Ang camera natin, high definition ng mga yan, maka-close up kami. And then pwede namin tawagan ang aming tao, oy, tinitingnan ka namin dito, ayusin mo ang trabaho mo. Alright. Alam nyo mga kababayan, si General Torre, bagamat alas 8 talaga yung takdang panahon ng aming early discussion. Alas 7 pa lang, nandito na sa Manila Manila Hotel. Ganyang ka-disiplinado itong ating General Nicolas Torre, Undersecretary of MMDA with the position of the General Manager. Yes, sir. To summarize our discussion, government and the people have to work together. Opo, sir. Kailangan talaga. Hindi magtatagumpay ang gobyerno kung walang tulong at suporta sa mga mamamayan. Even in the delivery of services to the people will have to cooperate with government to ensure that the services are delivered effectively. Totoo po yun, sir. At sana, sir, ang serbisyo na idinideliver ng gobyerno sa ating mga kababayan, gaya ng maintenance ng clog-free waterways, ng hindi silted na mga waterways, kailangan sana, sir, para hindi na kami maglinis ng linis, in the first place, sir, huwag na magtapon. Kumbaga, para wala na tayong sugat na gagamutin, huwag mo na sugatan. At kung hindi nakipagtulungan ang mga mamamayan, ay may kaukulang parusa na ipapataw ang pamahalaan. Yes, sir, kailangan talaga. Pag hindi madala sa pakiusap, hindi madala sa santong dasalan, santong paspasan. Alright. So, bubuksan na natin ang Q&A portion ng ating kapihan sa Manila Hotel today.
I think we have exhaustively discussed Yes, sir. the twin topic of solid waste disposal and management and flood control and sewerage management. Yes, sir.